Love you. Love you. Miss ka, pag tumingin ka, akin ka. Birthday lang sa Cedric, go! Congrats, Alden. Thank you po. Ayan, hi Cedric. Happy birthday sa'yo. God bless you. Bye-bye, Alden. Bye, Oscar. Hello, Kathden fans! Ito ha, another manifestation ng kabaitan at saka kakulitan ng Kathden, mga kasambreros. And yung pinakauna dito, na sobrang nakakatuwa talaga ito si Ma'am Catherine. Sa Pilipinas Got Talent kasi parang last day of shooting nila, parang nakaschedule sila by set, ganun. So sabi niya dito, pag tumingin ka, akin ka. Tapos ang itsura si Ma'am Catherine, pinatulan yung mga fans na nagpapapansin, sabing gano'n. Tapos si FMJ din, habang free time or wala yata silang ginagawa pa, nasa upuan sila ng judges seat, mga kasambreros, ay yung caption niya dito is, kay Miss Kath, din napapansin din ang auntie nyo. So parang ito yung vlogger na kumuha ng video sa kanya, tapos tinawag si Ma'am Catherine na, Kath, napaglimingan ka akin. Si Ma'am Catherine naman, lumingon din sa baya, pakwela ang inyong attorney. So alam nyo naman, so si attorney ninyo ay may taglay ding kakulitan, no? Natural ang kanyang kakulitan, mga kasambreros. And then ito, si Pops Alden naman, no? Sobrang bait din ng Pops Alden nyo dito. Parang palabas na sila sa PMPC Star Awards after hosting nga po. And then, diba, sobrang antok na yan, galing pa sa kumaga pa dun sa bench of body of work na sobrang busy nila, and so on. Pero paglabas niya, may lumapit na fan na parang gusto mo pabati na kay Cedric, parang ganun. Tapos game na game pa rin ang inyong Pops Alden na talagang parang kahit napagod na, inaantok na, game na game pa rin kapag request ng fan, mga kasambreros. So dito mo talaga makikita na very genuine, very natural yung pagiging mabait niya, mga kasambreros, and down to earth. Hindi sugar coated, hindi kaplastikan, at saka pakitang tao, mga kasambreros. And then ito, no, sobrang kulit din ito. Ito po ay last part pa ng PMPC Star Awards for Television Hosting ni na Ma'am Kim Chiu at saka ni Sir Alden. Sobrang kulit nila dito kasi di ba, parang free time na nila, wala silang ginagawa. Parang nag-aantay, ganon. Si Kim, panay banat ng jokes dito. Sabi niya dito, parang joke pa niya, ni Alden muna yung mga fans na parang, saglit na lang to, mga 45 awards pa, parang konti na lang pero 45 awards pa, na sobrang dami pa lang. Tapos si Kim naman, so habang mamaya papakinggan natin to para po natin, ma-appreciate po natin. So sabi ni Kim dito, bigla siyang sumingit ng mga jokes. Sabi niya, anong hayop daw, hindi sigurado. Sabi niya, hindi baka mabato ng placard ni Alden. Tapos sabi ulit na Kim, kasi nagre-request yung mga fans, so isa pa Kim, sabi ganun. Sabi ni Kim dito, ano ang hayop na parating nauuntog? Sabi niya ganun. Sabi ni Kim, dog. Tapos isa pa dito, ang anong hayop to ang parating sumasabog, sabi niya. Tapos sabi niya, pagong, sabi niya ganun. Tapos last na dito, ano daw yung hayop na lamigin or parating giniginaw. Sabi niya dito, bird. Ewan kasi niya, hindi siya pero niya, sabi niya, dito, may nakabakuyad dito. Parang may sila dito, no? Parang may birthday celebrant dito, tapos dinrate nila, sabi ganun ni Alden na, last birthday mo na to this year, kasi nga isang beses lang naman talaga mag-birthday ang tao sa isang taon, no? Ganun po siya, mga kasambreros. So papanoorin po natin ito para mas lalo po natin ma-appreciate, mga kasambreros and kapantas. Gusto mo si Mama, David? Mamaya, usap tayo na. Wala na akong question. Anak ko. Hindi ko naman tinaan kung paano ito. Email mo. Tapos just na, dahil dyan, hindi ni Ate Del. Sabi naman ito. Welcome home, Ate Abby.
Oo, pabati segment pala to. Shoutout nga pala kay Ate Abby. Welcome home from Sino ba gusto Chicago. magpa-shoutout? Mahal na mahal ko yan. Ano hindi? Asan na yung anak mong gusto kong iuwi sa amin? Tulog na. Si Lucian. Okay pa kaya guys? Konti na lang to. Mga 45 awards pa po. Joke lang. Joke lang. Ikanta ka naman daw, baka naman mapagbigyan mo sila. Ano tayo mabuti? God gave me you. Ang boses ng alas 10. Ganun talaga. Ika dito, Barbs. Uy! Kay Miss Tin, kay Julius. Evening po. Shopping. Ay, Tita Lu. Ano ang hayop na hindi sigurado? Pinaanan lang natin kanina yan. Ayoko nang sabihin. Baka mabato pa ako ng placards ng mga fans ni Kimi dito. Eddie, baka. Sobrang nakakatawa. Bakit? Sapakin. Sapakin. Sapa. Sapakin. Ano ang hayop na laging nauuntog? Ano? Dog. Mas nakakatawa yun. Nakabuhay yun at 10 p.m. More. Ano ang hayop ang sumasabog? Ano? Pagong. The Sapakin. confidence na sa stage nakakahiya sa ating Kasi mga kawanti lang po tayo dito, kaya malakas po loob namin sa mga punchline kahit di benta. Kasi nga, pero pag kung Samoa namin ito gagawin, Pilipina rin. Ako po ah. Yun, sabay-sabay tayo, boys and girls. Ano ang hayop na lamigin? Ano? Ano? Brrr. Hindi ko alam Hanggang kung na. yung tawa ni John, pinagbibigyan lang tayo. Natandaan nyo lahat nung Talaga niya, natuwa ano? siya. Natanda mo ba? Ako din naman na to. Ayun, tama. Sabi Kaya niya, natin meron natin kayo, po wala si- kang video. Di ba, Brit? Tama, Brit? Kala mo, hindi kita nakita dyan. Nakakahiya kay Kuya Dit. Ay, pwede. Magandang gabi po. May knock-knock po ba kayo, Kuya Dit? Ah, wala po. Pwede, may yung present po ni Kuya Ferdy sa inyo na project. Ay, grabe naman may pag-announce ng mga ganyan dito. Malapit na pong matuloy yun. Sir Mel. Ikaw, kung nasan na? Saka lahat talaga binati na yung walang pakundangan. Meron po bang may birthday dito? Happy birthday po. Talaga yung parawan po. Shoutout po sa Saturday, inyo. birthday niya. Last nyo na pong birthday yan. This year. Uy, wag na. Siyempre, once a year ka lang mag-birthday. Tama. Sobrang galing mo. Ang galing mo Last naisip birthday mo. niya na po yan. This year. Last na birthday na this year kasi isang beses na Isang birthday beses. sa isang araw. Isang line na lang doon. Ano, Barbs? Bakit siya mo na umakyat dito? Kit! At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito. May isang verse po sa Old Testament, sa Biblia po, yung Amos or Amos 3:7. Sabi dito, "For the Lord God does nothing without revealing His secret to His servants, the prophets." So, kung sa Tagalog po, ay tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pa ipapabatid or pinababatid sa mga lingkod niyang propeta. So, ibig sabihin, ini-inform niya muna sa mga prophets niya. Sa Old Testament, sobrang mahalaga, no, ang mga propeta. And even up to this day naman, mahalaga po mga kasmas. Pero sa Old Testament talaga, ay yung time, no, na nasa Bible po ay man to man or face to face paminsan. Hindi face to face parang talagang personal yon. So personal yung dealing ni Lord sa mga prophets niya at sa kanyang mga lingkod, mga kasambers like Abraham, Jeremiah, Daniel, Amos, and the prophets. Sabi dito in the scene, ano po yung eksena na ito? Yung eksena po ng Amos 3:7, si Prophet Amos or si Propetang Amos po ay nakatayo, no, sa isang bustling marketplace of the ancient city of Samaria. So the sun beats down on the dusty streets as merchants call out to passersby hawking their wares. Amos, a shepherd by trade,
isa siyang shepherd, no? Tagabantay ng tupa. Has been called by God to deliver a message to the people of Israel and warning them, no, of the impending judgment of God for their sins. So may nakaambang panganib or punishment, judgment po sa mga Israelita kasi nga dahil sa kanilang kasalanan. So as he stands in the marketplace, Amos is surrounded by a diverse crowd of people from all walks of life, wealthy merchants, poor laborers, and religious leaders. So habang si Amos po ay nasa marketplace, nasa palengke, ay napapalibutan din siya ng iba't ibang klase ng tao. May mayaman, may mahirap, may mga negosyanteng mayaman, may mga negosyanteng mahirap, and even religious leaders, no? Yung mga tao sa simbahan. They have gathered to hear what this outsider has to say, curious about the message he claims to have received from the Lord. So, kasi natanggap niya na malinaw yung mensahe na mula sa Panginoon, mga customers. That is why he was very brave and adamant and kumbaga pa very bodacious or audacious, mga kasambreros, sa pagbahagi ng message patungkol dito sa kumbaga pa impending, no? Kumbaga pa nag-aantay na judgment sa mga tao. So this verse highlights the special relationship between God and His chosen messengers, the prophets. So yung verse na Amos 3:7 po ay nagre-relate sa connection or close na relationship between sa Diyos at sa kanyang mga tao, especially po sa mga prophets niya. So it emphasizes how God values communication and transparency with those who have dedicated their lives to serving Him. So, ang maganda dito, mga kasambreros, ay kung paano ang Diyos natin ay kapag halimbawa, tagapagsalita ka, taga-share ka ng gospel, no, taga-bahagi ka ng mensahe niya, ng verses or words sa Holy Bible, ng good news, ng glad tidings, ay close siya sa iyo, no, even to this day, because He is an unchanging God. Hindi po siya nagbabago. So, kung dati ay mga prophets, no, mga preachers, mga taong pinili lang niya talaga literally. Ngayon tayo, no, we have also access to God because He already sent His Son Jesus Christ for the redemption of our sin. So how do we possession? So ito yung ating reflection application po, no? How do we position ourselves to hear God's plans? Are we open to the messages He sends through His word in His messengers? This verse challenges us to cultivate a posture of listening and obedience. So ang verse po na ito ay applicable po sa atin, no, sa ating lahat na mga mananampalataya, okay? Yung may pananampalataya lang po kay Jesus Christ or kay Lord. Kasi hindi lahat may pananampalataya. Hindi lang propeta, no, this one doesn't speak to prophets anymore, but to all of us who are near to God, who have faith in God and so on. So ito yung pakikinig at saka obedience natin. So if we listen to His word and then we obey His word, we can seek God's guidance in our daily lives through prayer, study of the scriptures, and fellowship with others who are attuned to His voice. By aligning ourselves with His divine purposes, we become more receptive to His revelation. So ito po ay pag-a-align ng ating sarili sa divine purposes ng Diyos sa ating buhay. We become more receptive, no, kung ano yung gusto niya sabihin, dapat tanggapin natin, and then we live through it. So imagine your faith as a muscle, no? It only grows stronger with dedicated effort. Tap into God's plans like you would a job opportunity that promises fulfillment and growth. So para siyang isang trabaho or parang isang muscle na kapag hindi natin in-exercise ng ating pananampalataya ay hindi siya lalago or hindi siya magiging malakas, no, with dedicated effort, mga kasambreros and mga kapantas. So kagaya din sa plano ng Diyos sa ating buhay na opportunity ay dapat na sumagot tayo at mag-obey doon sa kanyang plano po sa ating buhay. So kailangan mahalaga talaga na nagbabasa po tayo ng Bible every day because we know His directions, His plans, His reminders, no, yung mga promises, yung love niya na unending at saka unwavering, mga kasambreros and mga kapantas. Alright, so lamang po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros and kapantasan. Paalam po. I love you.